Tawag na ano ang ah, yan. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan ng panahon? Yan, maganda po ito sapagkat dito makikita natin na kung bakit may mga ganitong sakuna, bakit may ganitong mga ano. Dahil nga, yung po yung pwedeng mangyari at hindi po pwedeng mapigilan dahil kailangan po maganap ang mga bagay na ito. So yun po ay, bago yan, tayo muna po ay manalangin. Himingi tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon para bigyan tayo ng pangunawa patungkol sa ating pong pag-aaralan. Panginoon, maraming salamat sa oras mo ito, God. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin narito. Lalo-lalo na, Panginoon, yung mga salita na magbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan at pagpapala, Panginoon. Higit sa lahat ay magpaganito ng aming Espiritu, Panginoon, at maging pagpapala ito sa buhay namin. Maging lingkod, pagpalain niyo rin po, Diyos. Bigyan niyo po ko ng kalaman at karunungan na may pahayag ko po, Panginoon, na maayos ang inyong mga salita sa gabi nito, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay ang ating pag-aralan, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan ng Panginoon, na katapusan ng mundo. No? Ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan ng mundo, ang katapusan ng mundo o salibutan ay ang kalangitan ay biglang mawawala, sabi roon. Kasabay ang isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Yan din yung mga mangyayari sa katapusan ng mundo. Yung araw, buwan, at mga bituin ay matutupok. Na sinasabi po ito sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 10 hanggang 15. Kung inyo pong may mga Biblia, pwede nyo pong basahin to at gusto nyo pong isulat. Ay dito po ay sinasabi ng Biblia na ang yung sinasabi ng banal kasulatan yung katapusan ng ating mundo. Ang sabi niya ganito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataon maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, taglay ang karunungan kaloob sa kanya ng Diyos. So dito ay sinasabi ng Biblia, yung mangyayari sa katapusan ng mundo ay yung araw, buwan at mga bituin. Yan daw ay matutupok sa matinding init. Sabagat nung unang panahon ay ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ang sabi niya, ang pangako niya, wala nang baha na gugunaw sa mundo. Wala nang bahang gugunaw. At bago magunaw yon ay gumamit siya ng paraan para ang tao ay maligtas. Anong ginamit niya? Yung arko ni Noah. Yung arko ni Noah, yun ang ginamit ng Diyos para ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng paggunaw sa pamamagitan ng baha. Ang lahat ay pwedeng pumasok doon. Ang problema, hindi silang naniniwala. Alam nyo ba kung ilang tao lang naliligtas nung panahon ng unang paggunaw? Ay 8 lamang. Si Noah, ang kanyang asawa at ang 3 niyang anak na lalaki at ang 3 babae na naging asawa na kanyang anak. So yun lamang yung naligtas ng unang panahon, na unang paggunaw ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Ngayon, muli niyang gugunawin ang mundong ito sa darating na panahon. Kaya nga, gumamit pa rin ang Diyos ng paraan para tayo ay maligtas. Sinong ginamit ng Diyos para tayo maligtas?
Meron ba? Nakakalam sinong ginamit ng Diyos para tayo maligtas? Si Jesus, no? Si Jesus ang ginamit niya para tayo ay maligtas. Maligtas saan? Sa paggunaw muli ng mundo. Kasi muli niya itong gugunawin. Ang mundong ito. Yung araw, buwan at mga bituin ay matutunaw daw yan sa matinding init, no? So doon sa Lucas chapter 6, chapter 21, verse 25 hanggang 28, ganito po sinasabi ng Biblia. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahon iyon ay makikita nila ang anak ng tao dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang iyong katubusan. So, kapag nakikita na po natin ang mga ganitong mga bagay nito, huwag daw tayo matakot. Huwag daw tayong mabahala. Dahil nga, kailangan mangyari ito. Dahil ang mundong ito ay, sabi nga roon, ay tatanggalin ito. Papalitan nito ng bagong langit at bagong lupa. No? Doon sa nabasa natin. Kaya yun yung mangyayari sa katapusan ng mundo. Magkakaroon ng matinding gutom, sakuna, maraming bagay. No? Nagsimula na. Pero sa atin ang mga naglilingkod sa Panginoon, huwag daw tayong mangamba. Dapat pa nga raw tayong magalak eh. Dapat pa raw tayong magalak at matuwa. Dahil nga, yun ang magiging katapusan ng ating pagdating ng ating Panginoon. Dahil kapag hindi raw nangyayari yan, matatagalan pa. Matatagalan pa. Pangalawa, ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katapusan ng mundo, ang katapusan ng mundo o ng sanglibutan, bago mangyari ang katapusan ng mundo o ng sanlibutan, magkakaroon muna ng isang leader sa buong mundo na mamumuno at magkaroon ng isang pera na gagamitin bilang pambili ng iyong kakanin o pang negosyo man. Yan. So bago mangyari daw ito, sa pagtupok ng araw, buwan at mga bituin, magkakaroon muna ng tinatawag na mayroon munang maghahari sa mundo. Meron munang... Ano yung pastor? Antikristo na yun. Yes. Yun, antikristo na ito. Dahil nga parang talaga, hindi ka makakabili sa supermarket, wala kang tatak. Yes. Kailangan papatata ka yan. Pag nagpatata ka dyan, wala kang kaligtasan. Wala na. Wala ka ng kaligtasan kapag mayroon ka ng tatak. Sinabi na sa kanya salita ko sino, mananatilang dapat na maliligtas. Siyempre, doon talaga sasalahin ng Diyos ang kanyang anak. Kaya doon nakikita natin na kapag ito'y mangyaring na, sa ngayon hindi pa ito nangyayari. Hindi po ito nagaganap. Kaming pa lang. Bakit? Kasi nga mayroon pang umahadlang sa Kanya. Sino yung umahadlang sa Kanya? Tayong mga mananampalataya. Bakit? Kaya natin siyang hadlangan. Sabagat ang bawat isa sa atin ay may Espiritu Santo. Ibig sabihin, tatak ito ng pagkahirang sa atin. Tayo ay makapangyarihan sa Kanya. Kaya hindi siya pwedeng lumantad hanggat nandito tayo sa mundong ito. Kaya yung mga bagay nito ay papunta na tayo roon. Malapit na ito. Ang sabi dito sa Pahayag 13 verse 1 hanggang 4, ganito ang sinasabi ng Biblia. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalan na lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo. Ngunit ang mga paa nito tulad ng mga paa ng uso. At ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito. Ngunit ito'y gumaling, namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito. At nagsisunod sila sa halimaw,
Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin ng lahat ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. So dito, ang taong ito ay magkakaroon siya ng kapangyarihan na pagharian ang pitong ulo at 10 sungay. Ito ay kanyang paghaharian na sinasabi ng banal na kasulatan na ang pitong ulo at 10 sungay nito, ito yung sinasabi ng Biblia. Dito sa Pahayag 13, makikita natin dito yung ipiniliwanag kung anong ibig sabihin ng 7 ulo at ng 10 sungay. Sa Pahayag chapter 17 verse 9 hanggang 19, ganito ang sinasabi. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Nilarawan din naman ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa at huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, isa sa 7 hari ay siyang magiging ikawalo. Siya ang mapapahamak. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 hari. Hindi pa naghahari, ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito. Ipapailalim niya ang halimaw. Ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Yan, dito makikita natin na yung 7 ulo ay yung tinatawag na 7 continent ngayon natin. 10 bansa. 7 ulo at yung 10 sungay, yung 10 bansang nagkakaisa ngayon. At alam nyo ba, yung dati, bago magkaroon ng 7 continent ang ating bansa, ang ating mundo, meron munang iisang kontinento. Meron lamang isang kontinent. Na ang kontinent na ito yung tinatawag na Pangaea. Tawag nito ay Pangaea. Na ang Pangaea ay pinakahuling supercontinent, tinawag itong supercontinent, ay ang tawag nito ay Pangaea, ay umuiral noong huling panahon ng Paleozoic na kung saan ay nagsimula maghihiwalay bagong 2,000 years. So sa simula daw, wala munang 7 continent. Mayroon lamang isang kontinente na tinatawag na Pangaea. No? Pangaea. Kailan ito nagkawatak-watak? Kailan ito nagkaroon ng 7 continent upang matupad ang hula ni Propeta Daniel na ang 7 ulo ang siyang 7 kontinente ng ating bansa. At ang 10 sungay, ito yung 10 bansa na nagkakaisa ngayon. So ano yung 7 continent na ito? Bakit nahati ito sa 7? Una, ang 7 continent yung tinatawag na Asia. Isa sa mga unang kontinento na tinawag na Asia. Ang Asia ay binubuo ng 73 bansa. Siya yung pinakamalaking kontinent ng ating pong mundo, ang Asia. Binubuo siya ng 7 continent. Pangalawa, kalawang 7 continent na second largest o pinakamalaking continent, yung tinatawag na Africa. Ang Africa ay meron siyang nasasakupang bansa na 60 bansa. 60 bansa ang kanyang nasasakupan. Yan.
Yung pangatlong seven continent, yung tinatawag na North America. Ito yung pangatlo. Ang kanyang nasasakupang bansa ay nasa 47 bansa. No, 47 bansa ang kanyang nasasakupan sa pangatlong kontinento na ito. Ang pang-apat na kontinent, yung tinatawag na South America. No? South America. Ang South America, ang kanyang nasasakupang bansa ay 15 bansa lang. Mababa siya. 15 bansa lang ang kanyang nasasakupan. Ang panglima na kontinento, yung tinatawag na Antarctica. No? Antarctica. Ito yung panglimang kontinento ng binubuo ng Pangea, ng Pangea, no? Panglimang kontinento, ang bansa na kanyang nasasakupan ay nasa 15 din. 15 bansa ang kanyang nasasakupan. At ang pang-anim na kontinento, yung Europa. Europe. Yung pang-anim na kontinent. Ang kanyang nasasakupang bansa ay nasa 59 bansa. Yung Europe. Yung kanyang kasama na doon mga Vatican, United Kingdom, no? So yung mga nasasakupan ng Europe. Ang pampitong kontinento yung Australia. Yung pampitong continent. Ang nasasakupan niya ay nasa 22 bansa lang. 22 bansa. So, ang Pangea ay nahati siya sa 7 kontinento. 7 kontinent na nagsisimbolo sa 7 ulo. Nagsisimbolo siya sa 7 ulo sa hula ng mga lingkod ng Diyos na nagsimula ito sa 2,000 years. Nahati ang Pangea, yung supercontinent ay hinati ito sa 7 kontinento para malaman ng bawat bansa kung anong continent siya. Kung anong continent siya. Tayong Pilipinas ay nasa Asia po tayo. Nasasakop tayo ng continent ng Asia. Kaya doon, ito yung 7 ulong ito yung tinatawag na 7 continent. Tayo ang pinakamalaki, yung Asia. Sumunod yung, hindi, Africa. Yan. Ang Africa ang sumunod sa Asia. Yan, Africa. Ha? Africa naman sa Ang bansa na nasasakupan ng Africa ay na 60. Europe. Ang Europe ay ano lang? 59. Saan na yun? 59 lang yung Europe. Ang pangalawang pinakamalaki sa Asia, yung tinatawag na North America. Yung pangalawang malaki, no, North America. Ang pinakamalaking kontinento yung Asia. 73 country ang kanyang nasasakupan. Laki pa lang. 73 country. 59 Europe. South America. So ang pangatlo yung North America, no? Ang kanyang nasasakupan ay 47. Ang pangatlo ay Europe. Ang pangatlong Europe. Pero dahil nga sa naano siya, sinimulan kasi dito sa Asia ang pagbibilang nila ng ng mga nasasakupan hanggang sa ang dulong-dulo na yung ang pinakalas na kontinento yung Australia. Yung pang-anim, yung Europe na continent, no? Na continent. So, dito,
para matupad yung hula ni Propeta Daniel, ay nangyari nga na magkaroon ng 7 continent na nagsisimbolo sa 7 ulo. Ang Russia pala, saan sasakop? Europe, Africa? Ang Russia ay nasasakop siya sa kontinento ng Europe. Sa Europe siya. Russia. Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. Yan, United Kingdom. Vatican. No, sakop siya ng Europe. Yan. Russia, pinakamalakas na bansa. So dito ay nakikita natin kung bakit nangyari to. Then ang 10 sungay naman, nagsisimbolo naman ito ng 10 bansang nagkakaisa ngayon. Yan. Sa 10 bansa na yan, diyan magsisimula, diyan lilitaw ang isang makapangyarihan na maghahari sa buong mundo. Sabi dito sa Daniel chapter 7 verse 24 hanggang 25, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari na naghahari ng kahariang ito. Sa gitna nila, lilitaw ang isa na nakakaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya laban sa katastaasan at pahirapan niya ang mga hinirang ng katastaasan Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at ang mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Yan. So doon yung taong ito, itong maghari sa buong mundo na magbilang leader, kasi magkakaroon ng leader. Magkakaroon ng leader sa buong mundo, ang paghaharian niya, itong 10 sungay. Ang 10 sungay ito, nagsisimbolo ito sa 10 hari o 10 bansa na makakasama niya upang sakupin ang 7 continent. Sakupin niya ito. Ibig sabihin, yung maghahari, Antichrist. Yes. Ang maghari nito, yung tinatawag na Antikristo, at ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan ni Satanas. Kapangyarihan ni Satanas. Dahil, Nag-uumpisa na nga pas. yes, magsisimula yan. Mag-i-start yan kapag tayo ay natanggal na. Kasi sabi ni Jesus Christ, kapag nangyari nito, yung mga nasa bubungan, wag nang bumaba. Wag nang bumaba. Sabagkat, sa panahon yun, kukunin ni isa, iiwan ang isa. Yung gumagawa doon sa bundok, wag nang umuwi kapag nangyari nito para kumuha ng kanyang mga balabal para yung kailangan niya. Bakit? Sabagkat sa araw na yon, may gumagawa ron, kukunin isa at iiwan ang isa. May dalawang natutulog. Magkatabing natutulog, ang sabi niya, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya mayroon talagang maiiwan sa tinatawag na pagdagit. Kasi yung tinatawag na pagdagit, yung rapture, kukunin ka ng Diyos. Kasi hanggat hindi tayo kukunin ng Panginoon, hindi po magugunaw. Bago alalahanin nyo sa panahon ni Noah. Hanggat hindi pumapasok ang mga hayop sa arko ni Noah, di ba, hindi naman pumapatak yung ulan eh. Di ba? Hindi pumapatak eh. Patuloy na umiinit. Ang sabi ng Biblia, ang pagbabalik ng Panginoon ay mangyayari katulad sa panahon ni Noah. Panahon wala daw pagkakaiba. Kung ang panahon ni Noah noon bago gunawin ang mundo, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagtatrabaho, nagtatayo ng bahay, nag-aasawa, nagkakaanak. Pero dumating ang sakuna na hindi nila ito namamalayan. Hindi nila ito namamalayan. So sabi sa Biblia ay ganito rin ang kapanahunan natin. Sabi doon sa Romans chapter 11 verse 25, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo. Ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang makalapit
ang kabuuan bilang ng mga hintil na tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, tayo yung mga hintil. Tayo kasi, ang kaligtasan, di tinanggap ng mga Hudyo. Nabaling sa atin. Dahil kung tinanggap ng mga Hudyo, ang kaligtasan, wala tayong mga hintil. Sa panahon din kay Noah. Kung tinanggap ng mga tao, ang panawagan ni Noah na pumasok sa arko, ang lahat ng tao, walang hayop na maliligtas. Walang hayop. Bakit? Kaya naman kaya naman maglikha ng Diyos ng hayop kahit anong oras eh. Pero dahil nga tinanggihan nila ang kaligtasan, nabaling ang kaligtasan sa mga hayop. Ang mga hayop ay may bilang lang. Anong bilang ng mga hayop? Bawat isang hayop, 2 pares lang. Ibig sabihin, napakaraming baboy, pero 2 baboy lang ang kailangan. Napakaraming manok, pero 2 lang kailangan manok. Napakaraming mga kambing, pero 2 lang ang kailangan. So, ganun din sa atin. Hindi lahat ng hintil ay maliligtas, kundi yaon lamang nakakarinig sa panawagan ng Diyos. Yung panawagan ni Noah sa panahon yun lamang ang nakakarinig. Yun lamang ang pumapasok na nakakarinig sa panawagan niya. Pero yung mga hindi nakakarinig, hindi sila kabilang doon. Yan. So sila yung maiiwan sa tinatawag na pag-ahari ni Satanas. No, pag-ahari ng ano. Dahil sa panahon yun, sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ng tinatawag na, dito po siguro magtatapos, sa pahayag 13 verse 11 hanggang 18, ganito sinasabi, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May 2 sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha. Ngunit gumaling na. Kangahanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinglang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa. Sa harap ng unang halimaw, hinikayat niya ang mga tao gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasagwatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Pinintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitan pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o noo, maging dakila, hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili maliban sa may tatak na ang pangalan ng halimaw. Unang bilang ng katumbas nito. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So isang tao ang maghahari sa buong mundo. Nakasulat na kayo. Yan Nakahanap ng pastor. 3-6. Nakasulat man talaga sa Bible. Yung 66, di ba mayroon na 99? Hindi, Pastor, ganito yan. Hindi siya mapamatay. Lahat naman nakasulat dyan, inasya ng Diyos yan. Yes. Kaya, yung mangyayari, mangyayari. Lahat kaya niya pumasok. Hindi na siya nagpupunta. Kaya makukontrol niya ang lahat ng tao. Kasi nga, kailangan mo may tatak. Naalala niyo yung vaccine? Di ba yung vaccine? Nakontrol ba ng Pilipinas ng Pangulo ng Pilipinas ang tao? Nakontrol sa pamamagitan ng vaccine. Pag wala kang vaccine, hindi ka pwedeng pumasok diyan sa palengke dati. Kasi may virus eh. Pag wala kang vaccine, hindi ka pwedeng pumasok sa palengke. Hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng bumili. Ang makakabili lamang dyan, yung may mga vaccine. May bantay eh. Di ba mayroong bantay? O may vaccine ka ba? May ano ka ba? Pag wala, huli ka. Bagay sa jeep, ganun din ang ginawa nila.
No vaccine, no ride. No? So yun, yung palatandaan o sign na gagawin ng Antikristo para makontrol ang lahat ng tao. Kaya magkakaroon ng na pagkontrol sa ekonomiya sa pamamagitan ng tinatawag na tatak. Sa pamamagitan ng tatak. So doon nakikita natin na ganun ang gagawin ng Antikristo sa buong mundo, sa 7 continent na kanyang paghaharian. Ang gagamitin niya, yung 10 bansa. Dahil sa 10 bansang ito, magkakaroon po ito ng tinatawag na eleksyon. Magkakaroon ito ng tinatawag na eleksyon. Na kapag nagkaroon na ng Pangulo ang 10 bansa, ang unang-unang idideklara ng mamumuno sa 10 bansa, yung kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Yan ang kanyang pinakaunang declaration para humanga sa kanya ang buong mundo. Pero ang kapayapaan nito ay puputulin niya pagdating ng 3 taon at kalahati. Pagtapos ng 3 taong kalahati, Sino puputol, Pastor? ang puputol ito ang puputol ito yung hari ng 10 bansa. Antichrist. Kasi pamumunuan yung 10 bansa. Tapos kapag siya namuno na, papasukin niya ang 7 continent. 7 continent. Sa bansa, mag-aaway din yung Pastor. Yes, ay 10. Kaya ikaw isang bansa, kaya mo 10. Kahit tayo dito sa Pilipinas, siyempre pag gutom na yan, paggulo na yan. Yes. Kagulo-gulo na. Yan ang kagulo-gulo na yan, Pastor. Sa bansa na. Di ba nakikita mo na? Nangyayari na, huwag na yung ibang bansa, huwag na yung malayo-layo. Pero dito sa atin ngayon, sa nakikita natin, bansa sa bansa, magkaaway na eh. Yes. Siyempre, dumaan na yung paggutom, paghirap. Pag gutom na, wala na. Wala na, paggutom ka na. Kailangan mo na magpatatak. Pwedeng tanggalin ng Diyos ang tubig na yan. Kailangan mo na magpatatak para kumain ka eh. Kasi pag wala kang tatak nito, di ka pwede bumili ng pagkain. Di ka pwede magnegosyo. Nagpa-implant tayo ng 666. Parang dumanas muna siya ng sakit. Pagaling niya. Kaya, pero, Kahit saan siya, kahit wala siyang pera, nakakapag-shopping siya, lahat ng gusto niya. kaya pag may tatak ka, libre lahat eh. Siya lang, the first Filipino. Libre lahat pag may tatak ka. Paano yung mga hindi natatakon? Ayun ang magdadanas ng tinatawag na paghihirap. Kung maiwan ka, pag naiwan ka sa rapture, dadanasin mo yun. Rapture na. Kailangan ma-rapture ka. Rapture ka. Oo. Kailangan, mapalad ka pag ano pa ng Oo. Ang kailangan mo manatiling tapat ka lang na maglilingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi ka pa banjing-banjing yung paglilingkod mo, maiiwan ka, buhay ka man o patay. Kasi pag lahat sa araw na yun, bubuhayin ng mga patay eh. Sa araw na yun, lahat ng tao ay bubuhayin. Sino mabubuhay? Yung Antikristo. May kapangyarihan kasi siyang bumuhay ng mga patay. Yung Antikristo na yun. ano siya, Satan. May kapangyarihan siyang buhayin. Kaya lahat ng tao na namatay ay pwede niyang bigyan nito ng buhay. Kaya magkakaroon ng tinatawag ng mga zombie. Kita mo yung zombie na pinapalabas ng ano? Yan ang mangyayari. No? Yan ang mangyayari sa huling panahon na yung mga patay ay maano siya, muli siya mabubuhay. Ayon sa Pahayag chapter 9 verse 5. Sa panahon yun, no? Para silang zombie. Parang zombie. Sa Pahayag chapter 9 verse 5, sabi niya, sa panahon yung hahanapin ng taong kamatayan, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Iibigin nilang mamatay, subalit hindi sila mamamatay. Hanggat hindi natatapos yung 7 years na paghahari ni Satanas, gusto mong magpakamatay, hindi ka mamamatay. Hanapin mong kamatayan, lalayuan kaya ng kamatayan. Paano pag hindi ka sanad sa 666? Ano yun? Ay, handa ka mamata. Kung kaya mo tiisin.
Kaya mo Meron ka ng tiisin. buhay na walang hanggan. Pero kung nagpatatak ka, Wala na. wala ka ng kaligtasan, sa impyerno ka pulutin. Hindi ko Yung kaluluwa mo, itong laman na to, wala to eh. Yung yung kaluluwa natin. member na ng ano. Kaya kailangan, sa atin, hanggat buhay tayo, hanggat hindi natatap, kasi darating ang araw, ang sign kasi ng katapusan ng mundo, kapag naipahayag na ang mabuting balita sa buong sanglibutan, saka darating ang wakas. Kapag wala ka na napapakinggan na salita ng Diyos, wala na nangangaral, tapos na ang salvation. Ibig sabihin, wala nang maliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Kasi ang kapangyarihan ng pangaral ng mabuting balita ay magligtas. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya ipangaral ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikakaliligtas ng mga tao. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ngayon, kailan mangyayari ito? Pag nabuo na ang bilang ng mga Gentil. Kaya matutupad na ang hula ni Amos. Ang hula ni Amos, dito ako sa hula ni Amos chapter 8, verse 11 hanggang 12, darating ang panahon na pairaling kong tagutom. Magugutom sila, hindi sa pagkain. Mauhaw sila, hindi sa tubig. Ang kanang kagutuman ay ang aking mga salita. Ang kanang kauhawan ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa ilaga, kanluran, timog at silangan. Hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumpungan. Sa ngayon ba nasusumpungan ba natin salita ng Diyos? Yes. Susukuan pa. Ngayon, Kasi pastor yun eh. darating ang araw na hindi mo na ito mapapakinggan. Hanapin mo ito. Yes. Hindi mo na ito masusumpungan. Lord. Kaya it has been written siya. Hindi pwede na. May idagdaga, Chairman? Basta napapasalamat kami kasi naragdagan din kaalaman din po yung salita ng Diyos kasi kung manatili tayong nakap hanggang wakas, ay maliligtas tayo. Pag tayo. Kasi minsan nahiwalay tayo. Totoo naman ako na minsan. Pero mga tayo na Diyos nagpapaalala talaga siya. Kaya mapalad tayo. Hindi lahat ng tao eh. Although, kilala na ng Diyos pero iba eh. Kaya tayo, mapalad tayo kasi minsan medyo ano tayo pero nakalabit tayo. Ano ba? Nagpapaalala siya although pakiramdam mo sa sarili mo, alam mo. Mararamdaman mo sa sarili mo. Anak, medyo ano ka. Kaya salamat sa Panginoon dahil sinabi niya sa kanya salita kung sino tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kaya sa buhay natin, hanggat buhay po tayo, Nakita niyo si Salonga, how many years nabuhay siya sa mundong ito? 100 years siya taong umabot si Salonga. 100 plus. Si Atty. Salonga, yung matanda sa mga senador. Wala sa ano, iba't Salonga kasi si Salonga. May Diyos naman si Enrique. Iba yung ano, pero sinabi talaga, ako yan, alam ko na, mananatili kang tapat hanggang wakas. Yun po. sa Matthew chapter 24 verse 13 po yun. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan po rin ang Panginoon at naway napagpala po tayo sa kanya pong mga salita na huwag tayong matakot anuman mangyari dahil nga talagang magaganap at mangyayari mga bagay nito. Pero hindi yun dahil lang para matakot ka. Kundi sabi ng Biblia, lakasan nyo inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo na matitirhan. Kapag napaghanda mo na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroonan. Kahit po imawi. Ay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, kabutihan
kabutihan ng Diyos, magandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos, iniligtas niya. Iniligtas niya aking kaluluwa. Ginagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita namin napakinggan. Tunay nga, Panginoon, napakasarap alalahanin sa kabutihan na ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi kami dapat matakot at mangamba sa mga bagay nito, God. Sapat alam po namin ang daan, walang iba kundi ikaw lamang, O Diyos. Alam po namin ang daan papuntang langit, Panginoon, kundi walang iba kundi walang nasa Diyos. Kaya pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Salamat sa iyong mga salita at kung paano mo kaming ingatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, na puno-puno ng kagalakan at kapayapaan. Yan din, O Diyos, uwi ang bansa sa amin, na puno-puno, nandun pa rin ang iyong gabay, nandun pa rin yung patnubay at pag-iingat niyo po sa aming buhay, Panginoon. At salamat sa gabi nito, O Diyos, manatili ang kapayapaan sa lugar nito, Lord God, at patuloy na maghari ang kapayapaan sa oras po ito, O Diyos. At pagpalain niyo po ang lugar nito magmula sa aming chairman hanggang sa mga kagawad, O God, sa mga tanod, Panginoon, sa mga admin, O Diyos, at sa lahat na nasa sakupan ng barangay 105, Panginoon, sa pangunguna ng aming chairman, Lord. Patuloy na iyong gabayan at ingatan, Panginoon, ang lahat na nasa sakupan ng barangay po ito, O Diyos, magmula sa property, Panginoon, sa Kiki, sa Hapilan, sa housing, O Diyos, sa Ruma, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ay patuloy na maramdaman nila ang patuloy na pag-ingat niyo po sa kanilang mga buhay. Kaya salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka ng basta sa amin na rito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat. Tapos na po tayo. Kaya sino ang matawag na sa labas, pakisunod. Malamig na. Yung kape ni Pastor, ang taga magpagigmay nito. Ano na kailangan? Hindi po siya. Kahit malamig yan, iinumin na.